Basahin natin to. Hello po, random message lang to from a random person. Sorry po pero I need someone to pray for me. Nalulung ako sa sugal, online casino at dumating ako sa punto na nagkautang-utang ako sa online lending apps. Andun din nagsimula stress, anxiety at depression ko po. Di ko na alam paano babangon uli. Gusto ko lang makabayad at makapagsimula pong muli. Sobrang hinihingi ko ng kapatawaran sa Panginoon nito. Sinisira ko pamilya ko ng dahil dito. Gusto ko makalaya sa pagkagapos. Puro takot ang nangingibabaw sa akin ngayon. Nakakalungkot yung mga ganitong message, no? Kaya mga kapatid, ako po ay humihingi ng pabor sa inyo na isama nyo siya sa inyong prayer dahil nakikita ko yung tunay na pagsisisi niya sa mga maling desisyon niya sa buhay, lalo na sa pagkalulong or pagka-addict niya sa sugal. Sa mga malalaking content creator dyan na nagpo-promote ng mga sugal, paano kayo nakakatiis? Paano kayo nakakatulog ng payapa? Knowing na may mga tao kayong naimpluwensyahan na magsugal. And then, they ended up like this. Broke, nasira ang buhay, nabaon sa utang, nasira ang pamilya dahil sa pagkalulong sa sugal. Now, we know na sila pa din ang nagdesisyon na magsugal sila dahil malalaki na yan at may sarili ng pag-iisip yan. Pero kung alam mo sa sarili mo na meron kang hundred, thousands, or millions of followers at kaya mong maka-impluwensya ng tao sa pagpopromote ng sugal, sabihin na natin kahit isang tao lang yan ang gumamit ng link mo para magsimula magsugal hanggang sa maadik at malulong, paano kayo nakakatulog ng payapa? Yes, desisyon nila yan. Pero kayo ang naging way. Kayo ang naging starting point para simulan nila ang pagsusugal. Alam ko na lahat tayo ay kailangan ng pera para mabili natin yung mga pangangailangan natin or magkaroon ng magandang buhay or bigyan ng magandang buhay yung pamilya natin, di ba? But please, consider this. Lalo na sa mga malalaking content creator dyan na grabe makapag-promote ng sugal. Nakakatulog kayo sa malalaking yung mansyon. Nakakabili kayo ng mga magagarang sasakyan. Nakakain nyo yung mga pagkain na gusto ninyo dahil sa perang natatanggap ninyo sa pagpapromote ng sugal. Pero naisip nyo ba yung mga taong katulad nito? They ended up like this dahil nag-register sa link ninyo, nagsimula magsugal, nalulong, nabaon sa utang, nasira ang buhay, nasira ang pamilya. Paano kayo nakakatulog? I'm aware. Kaya alam ko kung bakit maraming content creator ngayon ang nagpo-promote ng sugal. Aware ako kung gaano kalaki ang kinikita nila dyan. Bukod sa may mga nagme-message sa atin, so bigyan ko kayo ng example, 50 to 100k ino-offer nila. Isang video lang ang gagawin mo. Ganong kalaki. No? Pero may mga kaibigan akong content creator na nagpo-promote ng sugal. Ito galing sa kanila to, hindi sa akin ha. 3.8 million a month ang kinikita nila. Ganong kalaki. No? Pero yung mga nagme-message sa atin sa email, nagpi-PM, nakakaloko kayo dahil, hello, do you see my videos? Alam nyo ba kung para saan tong page na to? Kaya, please, wag na kayo mag-try. Kaya para sa mga content creator dyan na nagpo-promote ng sugal, maaaring di nyo pansinin ang video na to. No? But please listen. Pati na rin yung mga nagsusugal. Lalo na kung tinatawag nyo ang sarili nyong Kristiyano. Please listen. I'm not gonna give my own opinion because my opinion, it doesn't matter. Let's see what God Himself says about sa pagsusugal or gambling. Kung nabasa mo na ang buong Biblia, walang specific passage na nagsasabing gamble is a sin. But the Bible warns us about the love of money. For we brought nothing into the world. Hubot-hubad daw tayo, dumating tayo sa mundo, which is totoo naman. And we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this, we will be content. Ito, makinig kayo sa susunod na verse. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Kung nagsusugal ka or nagpo-promote ka man ng sugal dahil gusto mo lang ng madaming pera, mali yan. Greedy. Don't love money. Be satisfied with what you have.
For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Contentment. Pagiging kontento, sobrang halaga po niyan sa buhay. Dahil maraming tao ngayon gusto nila makuha lahat ng treasure dito sa earth. Malaking problema po yan kapag nagre-rely ka na sa money instead of relying on God. And mali ang magsugal, hoping na suswertihin ka. First of all, wala pong swerte or malas sa Bible. And as a Christian, we don't rely on luck. Instead, we trust and pray to God dahil He will supply all our needs. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Don't try to get rich po sa ganitong way. Instead, work hard to earn your money the right way. Para sa mga taong gustong yumaman in an instant, yung mga wanna get rich quick, mali po yan. Proverbs 13:11, wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. I know, lahat po tayo ay gusto magkaroon ng masaganang buhay. Yung hindi na po problemahin yung kakainin mamaya or yung kakainin bukas. But the reality is may mga tao talaga na walang kinakain. Surviving every single day. Or walang bahay. Pero itong mga nagpo-promote ng sugal, may kinakain 3 beses sa isang araw. May maayos na bahay. So today, God is telling you to be content. God is telling you today that your treasure is not here on earth. Your treasure is in heaven. Sobrang halaga po ng pagiging kontento. Dahil contentment will give you peace. May peace ba kayo sa pagpopromote ng sugal? Knowing na may mga followers kayo na nag-register sa link ninyo, nagsimulang magsugal, nalulong, nabaon sa utang, nasira ang buhay, nasira ang pamilya, worse is nagpaka, dahil ganun ang nangyari. Wag naman po sana, di ba? So today, if you hear this is a message from God. Napakaganda po ng sinabi ng Diyos dito sa Bible, sa salita niya. Sabi niya, I will never leave you. I will never abandon you. Because He is our sustainer. And He will supply everything we need.